So back to what I was saying. Could be us. Prepare po tayo ngayon ng chicken inasal para po ito sa isa't kalahating kilo ng manok. So nagprepare ako ng quarter legs. Ito yung quarter, medyo malalaki yung size ng quarter legs na nakuha, pero 1 kilo at kalahati rin ito approximately. So ito yung mga ingredients natin gagamitin: suka, toyo, patis, paminta. Siyempre, nandito yung mga pampalasa pa. Ito yung ating green onions. Ito yung green onions. Hinati ko na to sa 3 parte. 6 na stalk ng green onions. Cut into 3. Tapos, ito yung ating lemongrass. 2 puno ng lemongrass. Pinutol ko sa kalahati. Pinukpok ko na yan. Ayan. Medyo makikita ninyo. Ayan o. Pinukpok ko na siya para lumabas yung katas niya pagka sinama na natin sa marination. Tapos 1 ulo ng onion. Of course, meron din tayong 1 buo na lemon. Hinati ko lang ito sa 2 kasi pipigain natin siya at isasama rin natin yung balat. Nandito rin yung ating luya. 1 good size na luya, hinati ko lang ito sa 5 piraso yata o 4, 5 putol. And of course, 1 ulo or 1 whole head ng garlic. Kinrush ko lang siya. And of course, meron tayong atsuete or annatto seeds. Ito yung gagamitin nating oil. So gagawa tayo ng 2.5 cups of atsuete oil. So simple lang mga procedure mga kaibigan. So pagsasama-samahin lang natin ito, kailangan natin ng isang lalagyan na may cover, or kung wala kayong cover, i-close nyo lang siya ng tawag dito, ng cling wrap. Imamarinate natin siya for 24 hours. And then after that, pwede natin siya i-barbecue, or in my case, wala akong barbecue grill ngayon. So, meron akong air fryer. Susubukan ko siya dyan. Sa tingin ko maganda naman nakalalabasan yan. So anyway, simulan na natin mga kaibigan. So pagsasama-samahin lang natin lahat ito. Ang description po ng mga timpla ay nandyan po sa ibaba sa description. Nakalagay po dyan. Sundan na lamang po ninyo. So ito na po. Ito po yung ating inasal para sa ating Christmas dinner. Okay. Pagsamasamahin na po natin. Okay. Napaghalo na po natin ang suka, toyo, at saka patis. At saka tubig. Naglagay po tayo ng 5 cups of water. So, haluin lamang po natin yan. Malinis po ang kamay ko ha. Naglinis po ako. Okay. So, sasama lang po natin dyan yung ating mga ingredients. Ito po katulad nitong lemon. Pipigain. Yan. Make sure na pigang-piga po siya. Kahit hindi masyadong piga. Dahil isasama pa rin naman natin siya dito. Yan. Yan. So, yan. Sama natin siya dyan. Yan. So, masarap ito mga kaibigan. Masarap na masarap, sisiguraduhin ko sa inyo. Lalo na't kamay nyo ang pinanghalo ninyo. Okay, lagay na rin natin yung ating luya. Ayan. Yung ating sibuyas. Yung sibuyas po hinati ko lang sa 4 yan. Pero kung gusto naman po ninyo, ako kasi pinaghihiwa-hiwalay ko siya. Ayan. Basta para ayan. Ayan. Para lumabas yung niya, katas at aroma. Tapos yung ating garlic. Garlic, 1 ulong garlic. Crush yan, crush. Okay. Tapos ilalagay na rin po natin yung 2 puno ng
lemongrass. Ayan o, pinukpok ko po yan para yung aroma niya at katas niya. Ayan. So yan na po. Tapos ito yung ating, actually dalawang kailangan na ganito. Dalawang ganito karami, kaya lang masyadong malalaki ito nabili ko na green onion, kaya isa na lang binili ko. Nasa sa inyo rin naman po kung gusto niyo pang dagdagan. Pero sa akin okay na yan. Natansya ko na yan ang kailangan niya. So yung description po makikita ninyo kung ilan yung nilagay ko. Of course, halo-halo na natin yan. Alright. And then lagay natin yung pepper. Ayan na po, nailagay ko na po yung pepper. Ang ginamitan ko po siya ng yung may grinder. Ayan. Bali buong pepper po yan na with grinder para po masarap. Hindi ko ginagamitan ng durog. Mas maganda yung ganito para fresh yung aroma niya. Ayan. Haluin lang. And then ilagay na po natin yung ating manok. Ayan. Sa 3 piraso lang. Yung pong timpla is para po sa isa't kalahating kilong manok. Ayan. So, maganda rito yung quarter legs. So, make sure naman po na nakalubog para talagang mamarinate siya. Ayan, mga kaibigan, okay na po siya. At ready na po yan sa next 24 hours. Ibababad lamang po natin siya for 24 hours. Make sure lamang po na lagi nakalubog. Ilagay po natin siya sa rep. And then, after 24 hours, pwede na po natin siyang iihaw or gamitan po ng air fryer. Actually, marami na ako napanood sa YouTube. Gumagamit sila ng air fryer pagka wala silang pang ihaw. So, ganyan din po ang gagamitin ko ngayon kasi yung grill ko, naiwan ko doon sa kabilang bahay. Hindi ko nadala dito. So, mag-air fryer tayo mga kaibigan. Ito po yung ating inasal para sa Pasko ngayong 2023. At takpan na po natin. Itabi na po at gagawa naman po tayo ng yung atsuwete oil para yan po yung ipupunas natin sa ating manok. Yan yung pinaka-oil niya habang ginigrill natin or iniihaw. Okay? Okay mga kaibigan, ito naman po yung ating gagawaing atsuwete oil, yung annatto oil. So meron na po ako nilagay dyan na mantika. So medyo mainit na siya, so ilalagay na po natin yung atsuwete. Ayan, ganyan lang po. Okay. So tama-tama lamang po yung dami na yan. So iwasan lamang po nating masunog. So okay na po yan. So pagka ganyan pong kapula na po siya, ayan, tama naman po yan. Okay. Okay na siya mga kapatid. Yung pulang po na yan ay tama-tama na hahangoy na po natin siya. Okay, eto na po ngayon yung ating finished product ng ating atsuwete oil. So, tanggal ko na po yung mga buto. So, tama-tama lamang po yung pula na yan. So, yan po yung ipupunas natin para sa ating chicken inasal. Okay mga kaibigan, saktong 24 hours na tayo nakapagbabad at ngayon ay hahanguin na natin itong ating manok na inasal. Bali, tanggalin lang natin yung mga gulay and then iset aside na natin yung ating mga manok para i-prepare na natin sa ating pagluluto. So, ito na yung ating dalawang manok mga kaibigan. Gagamit tayo ng air fryer. Ayan po. At hindi na po natin kailangang sprayan pa siya na ng oil or kahit anong spray para hindi manikit yung manok. Yung pong ilalim yan is non-stick na siya kaya hindi po yan maninikit. So ilagay lamang po natin yung manok para ma-ready na natin siya. Okay, at ngayon naman po ay na-preheat ko na rin yan at ng 5 minuto. So papahiran na natin siya ng ating
atsuwete oil. So ganyan lang po, pahiran lamang po natin mabuti lahat ng surface para lumasa agad yung ating atsuwete oil sa ating manok. Kaya yan po ang nagpapasarap diyan sa ating chicken inasal. So ayan po, binaligtad ko na rin siya at pupunasan po natin. So make sure lamang po mga mista na pahiran lahat ng surface. And then ayan po yung ating manok, malapit na siyang maluto. Every 5 minutes po yan, binubuksan ko siya para punasan po uli ng atsuwete oil. Yan po, at kung mapapansin ninyo, unti-unti na rin naluluto yung ating manok. Nakakatakam na siya talaga. Ang itsura pa lamang niya, masarap na. Ayan po, at makikita ninyo, may pagka-crispy na ng konti yung balat. Kaya pupunasan ko pa uli siya para lumasa pa po ng husto. So basta lahat po ng surface, baliktarin nyo lamang para po hindi rin mag-dry yung ating chicken. Yan po, nakakatakam. Ang sarap-sarap niya. Gagarantiyahan ko kayo mga kamista, masarap yung manok na ginawa natin. Yung ating recipe ng ating chicken inasal. At kung kayo po ay nakaabot na sa parting ito, paki-comment lamang po kung nasaan kayong lugar para malaman ko din kung saan nakarating itong ating recipe na ito. Paki-like and share na rin po mga kaibigan. Okay, enjoy eating! This could be us. So back to what I was saying.